Talino ang tinisundata sa inyong balotag. Ay Marcoleta, nalalaban para sa bayan. Si Marcoleta ay walang inuuruan. Marco, ulita! Hindi papagimit si Mani si Marcoleta. Hindi paglalaban ang kapakanan ng mata. Huwag gawan ako Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta! Marcoleta, Marcoleta sa Ganado. Ulitin dito sa lapit. Maraming salamat sa pagpapakilala ng aking kaibigan Arlene Abayon, ang susunod na gobernador ng Northern Samar. Maraming salamat po sa mga nag-organize ng pagtitipon na ito ngayong araw. Maupay nga adaw sa iyo nga tanan. Salamat din po sa halos 100 tao na pumunta sa airport kanina para salubungin ako. Ngunit sila po ay napauwi sapagkat may nagsabi po yata na hindi ako darating dahil hindi raw ako nagpaalam sa pamahalaang ng ating probinsya. Ganun pa man, nagpapasalamat na rin ako sapagkat nagkita-kita tayo ngayong umaga, ngayong araw na ito. Matagal ko na pong gusto na pumunta dito. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na makarating ako dito sa Katarman, Northern Samar. Kahit na malayo po ang inyong lugar, para sa akin po walang malayo. Kailangan po mapuntahan lahat natin. Makita po natin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ngayon, sa panahon natin, alam naman po ninyo yung nangyari, napakabilis ng mga pangyayari. Bawal daw po ang sumigaw ng Duterte dito sa Northern Samar. Hindi po totoo yun. Duterte! Walang bawal. Kapag ang tao ay nagsasabi ayon sa kanyang kalooban, yan po ay pinapayagan at pinoproteksyonan ng ating saligang batas. Wala pong masama kung susigaw ka ng Duterte. Duterte! 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 Tignan po ninyo ang nangyari. Inisyuan ng warrant of arrest ang Pangulong Duterte. Nauna pa po yung pagsiserve ng warrant of arrest kesa dun sa pag-aaresto. Ibig ko sabihin, baliktad po. Inaresto ang Pangulong Duterte, wala pa yung warrant of arrest. Ang umaresto po ay pulis. Ang sabi po ng pamahalaan, ang dapat nagagawa ng pag-aresto ay Interpol. Wala pong representative ang Interpol na nagpakita. Hindi po siya yung nag-serve ng warrant arrest. Police ang nag-serve ng warrant. Yung bumasa ng Miranda rights, yung police, yung General Torre. Mali. Dapat po ang ginawa nila, dinala nila ang Pangulong Duterte sa kaukulang hukuman dito sa ating bansa. Dahil siya naglanding sa Pasay City, dapat dinala siya sa Regional Trial Court. Dinala po ang Pangulong Duterte sa Villamor Air Base. Mali po yun. So yung warrant of arrest, mali po sapagkat hindi na tayo miyembro ng ICC. Yung proseso ng pag-aresto, mali din sapagkat yung Interpol, hindi naman siya ang nag-serve ng warrant. Yung police na si General Torre. Yung pagdala po sa Netherlands, lalong mali po yun. Wala ng jurisdiction ang ICC sapagkat tayo po bilang bansa kumalas na doon. Ang dami po kasing problema ng ating bansa kaya kung ano-anong ginagawa nila. Akala po nila
kapag nahuli nila si Pangulong Duterte, ay bababa ang presyo ng mga bilihin. Kapag inuli mo ba si Pangulong Duterte, yung kahirapan ba ay mariresolba? Hindi. Bababa ba ang presyo ng bigas? Hindi po. Bababa ba ang presyo ng pagkain? Hindi. Bababa ba ang presyo ng kuryente? Hindi. Magiging tahimik ba ang ating sambayanan? Hindi po. Mawawala ba yung mga droga? Hindi. Magkakaroon ba ng maraming trabaho? Hindi. Magkakaroon ba ng dagdag na kita? Hindi. Eh sabi naman nila nagbibigay naman kami ng ayuda eh. Tingnan po na yung team ng kabila. Para siya makalikom ng ganito karaming tao, kailangan ng mga ako siya na mayroong mga ayuda na ibibigay. Pagka walang ayuda, walang tao na pupunta. Kayo po ba binigyan ng ayuda? Wala. Alam ko po. Dahil wala naman po kaming ibibigay. Tingnan po ninyo ang pagkasakit, yung sakripisyong ginawa ninyo ngayong araw na ito. Napakainit po ng panahon. Ang iba po sa inyo'y nanggaling pa sa malayo. Namasahe pa kayo. Napakainit po ngayon ang kinatatayo ng marami. Naawa nga po ako sa inyo. Ngunit, dahil gusto nyo rin siguro magkita-kita tayo, kagaya ng kagustuhan ko na magkita tayo sa araw na ito. Kaya nga po, nagkatipon tayo ngayon. Ang dami po nating dapat itama sa ating bansa. Ang dami ko pong gustong gawin sa Congress. Ako na lamang po ang nagsasalita. Ako po ay tinuring nila na kalaban ng lahat. Hindi naman po ganoon ang aking gusto. Ang gusto ko lang, ayusin natin ang ating gawain. Ibase natin sa tuntunin, ibase natin sa totoo. Bakit ninyo kako i-impeach ang Vice President? Wala namang katwiran. Hindi naman totoo itong mga ebidensya ang pinakikita niyo. Pati proseso na ginawa nila hindi totoo. Sino po sa inyo ang may gusto na matanggal ang Vice President? Wala. In-impeach po nila ang Vice President. Ang susunod po nito, hinihintay lang nila na matapos ang eleksyon. Kapag nanalo po yung team ng kabila, Jack, tatanggalin ang Vice President. Para po hindi matanggal ang Vice President, kailangan ang iboto po ninyo ay yung mga senador na lalabanan ang pagtatanggal sa Vice President. Tingnan po ninyo ang nangyari ngayong huling araw. Dinala nila ang Pangulong Duterte sa ibang bansa. Kung may pagkakasala, kunwari may pagkakasala ang Pangulong Duterte, dapat dito siya idemanda. Dapat dito siya hatulan sapagkat meron tayong korte dito sa bansang ito. Dapat dito siya asuntuhin, meron tayong piskalya sa bayang ito. Noong panahon niya, wala man lang isang nagdemanda sa kanya. Yung ginawa niyang paglaban sa droga, inaprubahan ng pamahalaan. Walang nagdemanda, walang nag-complain kahit isang ahensya ng gobyerno hanggang matapos ang kanyang termino. Bakit ngayon bigla nilang dudukutin ang Pangulong Duterte at lilitisin ng ibang bansa? Anong kaugnayan, anong jurisdiction, anong karapatan ng ibang korte na nasa ibang bansa para usigin at hatulan ang isang Pilipino? Alam po ba ninyo na yung presidente ng Russia, itong Vladimir Putin, meron ding warrant of arrest na inisyo ang ICC. Pero wala mang isang mamamayan ng Russia ang nakipag-cooperate, nakipagsabwatan sa Interpol or ICC para dakpin ang presidente ng Russia. Wala po. Ang presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu, meron din pong warrant of arrest na galing sa ICC. Meron bang isang mamamayan man lang ng Israel ang nakipagsabwatan sa ICC?
para sa ganon hulihin nila yung kanilang presidente? Wala po. Tayo lang sa bansang ito, isang pangulo na walang kasalanan, ang naging kasalanan niya lang ay mahalin niya yung kanyang bansa. Ang naging kasalanan niya ay gusto niyang proteksyonan ang Ano pa kanyang yung mamamayan. wala mo sa ako dito. Init tayo. Ang Yun naging naman mo. kasalanan niya ay gusto niya na ang kanyang mamamayan ay hindi mapahamak at mabiktima nitong mga nagbebenta ng droga. Ang gusto niya ang kanyang mamamayan, mailigtas niya sa tiyak na panganib at kapahamakan. Kung yun ay kasalanan, kung yun po ay kasalanan, patulan natin sa dito sa ating bansa. Dinala siya sa isang bansa. Isang hukuman na hindi natin kilala. Isang hukuman na hindi natin kinikilala. Walang katarungan ang ginawa nila. Pagkatapos sasabihin dito sa Northern Samar, bawal sumigaw ng Duterte. Duterte! 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 Sabi po nila, ang napatay daw po doon sa war on drugs ni Pangulong Duterte, sabi nila, yung mga kalaban nila, ang sabi po, ang napatay daw po sa war on drugs, 30,000 people. Napakinggan po ninyo nung basahan siya ng demanda sa Netherlands kung ilan ng di umano'y napatay? 43. 43. Pero ang kasong inihabla sa kanya, crime against humanity of murder. Nakalimutan po ng pamahalaan. Nakalimutan po nila ang kasaysayan ng SUP-44. Sa isang araw, 44 na pulis ang namatay. Isang araw lang. Yung 43 na sinasabi nilang napatay sa panahon ng Pangulong Duterte ay sa pagitan ng taong 2011 at 2019. Ibig sabihin, 8 taon yung sinasabi nila na kung saan napatay ang 43 individuals. Ibig sabihin, halos 5 tao sa loob ng isang taon. Mama Sapano, 44 SUP officers, isang araw lang. Yung Maguindanao Massacre, ilan po yung napatay? 52 ang pinatay, isang araw lang. Bakit walang isa man na nagsuplong sa ISIS? Isang araw lang po yun. Mama Sapano, 52 ang namatay. 44 ang namatay. Maguindanao Massacre, 52 ang namatay. Walang nagsumbong sa ISIS. Panahon ng Pangulong Duterte, 43 ang namatay sa loob ng 8 taon. O 5 tao sa loob ng isang taon. Tingnan po ninyo yung walang katarungan. Ayaw nila kasing mapansin ang problemang hinaharap ng ating bansa. Napakahirap na po ng kalagayan ng ating mamamayan. Halos hindi na nila kaya na bilhin ang pangunahing pangangailangan nila, lalo na yung pagkain. Kaya po ang binibigay sa inyo, puro ayuda na lang. Hindi po totoo yan na nagsisilpi sila sa inyo. Yung ayuda pong binibigay sa inyo, pera po ninyo. Pera po natin yun. Nagkukunwari sila, nagpapasikat sila, nagpapasiklat sila, na kunwari galing sa kanilang mga